Hello, good day everyone. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session or Vlog Diary Session 133. And just call me Operator 60 making a vlog entry on my vlog. So I'm gonna just go update on what has happened to me this past few days. Actually, it's been quite some time since I updated my vlog journal session. Probably because things have been relatively quiet as of late since the new bosun arrived here. The new bosun and Pamban arrived here. Anyway, before I begin, as usual, I will be speaking my journal entry here in Tagalog, the local language of Filipinos. So of course, for security and privacy purposes. So I just mentioned that, and let's now begin. Now, yun nga, medyo naging matahimik sa akin ng mga ilang araw or maayos ang mga ilang araw sa akin kasi medyo naging maayos naman kaya hindi ako nakapag-vlog entry ng mga ilang araw. Now, ano ang latest news? Sa ngayon, I think itong barko na to medyo, sabihin na natin medyo mag-aangkorahe pa ng at least a week. Or at least naka-angkorahe itong barko na to at least a week na. And as of the moment, in preparation na itong barkong to para pumunta sa shipyard. And since it's already in preparation para pumunta na shipyard, kasalukuyan ngayon na nagtatang cleaning ang barko. Or nagtatang cleaning. Now, itong tank cleaning, it's a normal procedure ito kung chemical tanker ka. Pero kung ikaw ay nasa crude oil tanker or any other tanker na hindi chemical, it's more like a special work done bago mag-shipyard. Parang ang sabi at intindi sa amin is ginagas free niya muna yung barko bago pumunta ng shipyard. Now, as expected, sa isa-isang gwardiya namin, 6 on and 6 off na ang schedule, which probably will persist for the next 2 days na ganito ang sitwasyon namin. There's a rumor na, or parang narinig ko yata sa meeting kahapon na baka pumunta ito ng shipyard by Monday. Sa ngayon it's Saturday, so it will probably pumunta ng shipyard within the next 48 hours as soon as matapos ang tank cleaning operation at mag-gas free siya. And now sa shipyard, inaasahan namin or parang estimate na mag-i-stay kami doon for 3 whole weeks. Rumor, of course, it's not verified 3 full weeks. And yun nga. Now, hindi ako sure specifically kung ito ay isang wet dock or dry dock na shipyard type. Kasi kung wet docks lang siya, probably itatali lang ang barko sa gilid. Parang normal na nag-atraka o disatraka lang yung barko and then mananatili doon for several weeks. May aakyat at bababa ng mga technician para i-repair yung mga kung ano-anong parte ng barko. Parang isipin mo kung sa kotse medyo i-overhaul ng konti ang makina and i-checkin ng mekaniko. Ngayon, since ang barko is para di siyang kotse na nasa tubig or parang transportation na nasa tubig, ang mangyayari ito sa shipyard is baka pupunta at checkin lang nila yung makina kung ano yung sira. Now, ang shipyard namin, itong dock na to sa shipyard is sa Denmark. So, hindi na kami lalayo dito rin sa Denmark na to. And since dito na rin kami nakaangkorahe sa Denmark, baka ang biyahe lang nito is a couple of hours, tapos nandun na kami sa site ng shipyard after nitong tank cleaning operations dito. Now, ngayon, sabi ng isang kasama ko, yung shipyard area na pupuntahan nitong barko sa Denmark is I think nasa 3rd largest city ng Denmark. So, probably matao siya na lugar. Hopefully, may mall siya and maka-shore live kami. So, makakuha ako ng video sa aking Akaso. Sa aking Akaso na action camera. Makakuha ako ng videos, pandagdag vlog entries din. Yun nga. But 3 weeks pa naman. Actually, ang estimate ko at least 2 weeks nandun kami sa shipyard 2 weeks. So ngayon kung paano ang sistema ng gwardiya-gwardiya doon o work schedule, hindi ko pa alam kung day work lahat kami o gwardiya-gwardiya.
Ngayon, believe it or not, kung gwardiya-gwardiya, medyo advantageous siya kasi makakakuha ko ng videos habang nagtatrabaho kami sa shipyard. So, syempre, kumukuha ako ng videos kung saan walang tao at hindi, if you notice sa mga vlog journals ko or mga vlog videos ko sa YouTube, kumukuha ako kung walang tao na nakatingin kasi mahirap mahulihan ng merong ganito na may action camera naka-attach sa helmet. So, naka-attach naman ito, yung ginawang attachment ko is parang pa-clip. So, madali siyang tanggalin at madali siyang itikit sa helmet, sa safety helmet ko. So, ibig sabihin, pag madali tanggalin, yun nga, madali ako makakuha ng videos at kung sakali may tao, madali ko din siyang i-detach at hindi makita. Now, yun nga, hindi ako sure kung 2 to 3 weeks pero sana kung 2 to 3 sana 3 weeks para advantageous din sa akin kung 3 weeks kasi kung titignan mo ang buong July na will be spent sa shipyard and pag nando sa shipyard ibig sabihin bawas na yung oras bawas na naman yung aking kontrata ng 3 weeks or 21 days and yun nga siguro by actually ano na ngayon unang araw ng buwan ngayon so it's already the first day of the month so kung tuloy-tuloy to who knows baka next month uwi na ako ng barko at hindi ko na poproblemahin to ever again and masaya ako kasi matatapos na within a month konting sacrifice at hardship na lang will yung sacrifice at hardship ko dito will soon be rewarded once once matapos na to and who knows diba akalain nga natin na medyo hirap na hirap ako nung unang buwan kasi hindi ko gusto yung sistema at plus kupal pa yung mga kasama ko sa barko but I'm not gonna rant about that ang mahalaga ngayon is I've got only 1 month kung matuloy ito na 3 weeks itong shipyard repair na itong barko na to ang puproblemahin ko na lang is 1 month and yung 1 month na yun, who knows, baka dumating kagad ang relievo ko and makalayas na dito. Honestly, hindi ako happy kasi ginagawa ko yung trabaho ng AB, supposedly OS ako. But like I said, hindi na ako magrarant dyan. I like to think more of solutions and resolutions rather than rant about what's my predicament. And imaginein mo noon, nakatapos ako ng 6 na buwan din na kontrata na sakit ng ulo. And yun nga, I'm looking forward na at the same time on the sides itong shipyard na repair nitong barko, I'm looking forward na I would get some videos on the side para sabihin natin hindi rin ako empty-handed. Well, honestly right now, or kanina gusto ko sana kumuha ng videos habang nagtatang cleaning kung paano yung operation ng tank cleaning. Actually, ang maganda nga nun, mag-isa lang ako so wala akong kasama. Mag-isa lang ako na pinaklose ng or pinakuha ng HC levels ng tangke ng tanker or cargo storage or sabihin natin cargo hold ng tanker. So syempre in-insert ko lang yon yung sa sounding pipe yung yung sensor, yung gas detector. Gusto ko sana kumuha ng videos para at pakita ko kung paano kumuha sa gas detection gadget. Kaso ang problema kasama ko si Kadete noon. Ang masamang hindi siya Kadete rin na Pilipino kundi Kadeteng Norwego. So I just sabihin na natin we don't want any leakages or malaman na kumukuha ako ng videos and given sa environment dito sa barkong ito na maraming sumbong-sumbong I would not risk myself na mahuli or at least magsuspecha sila na meron ako nagvi-video ako habang kumukuha ng hydrocarbon levels ng cargo hold ng barko or yun nga. Oh yeah, one more thing nga pala, one more thing, speaking ng sumbong-sumbong, within the last few days kasi ang cleaning area ko is maglinis sa bridge. And since medyo naging busy this past few days kasi nag-provisioning pa, nag-resupply pa yung barko sa pagkain, nag-resupply pa yung barko sa mga supplies this past few days, hindi ko nabisita yung bridge para linisin. Parang tinanong ako ni AB Magulang kung nililinis ko ba ang bridge. Now, of course, syempre, since sinabi ko lang naman na totoo na hindi ko pa siya nalilinis since naging busy kami this past few days.
Now, ito, okay naman na sinabi ko yun kasi yun naman na totoo. Pero ito ang nakakaasar na parte. Akalain mo ba na itong si EB Magulang alam mo na, hindi niya nasakop yun na ako ang maglinis nun, pero pinapakilaman niya pa yung trabaho ko. And biro mo, yun sinabi ko yun, the moment na sinabi ko na hindi ko nililinis recently yung aking cleaning area, ay abay nagsumbong siya sa kay Maestro Amo at sinuggest na paglinisin daw ako ng bridge. I mean, okay fine, naget ko na trabaho ko talaga yun. Fine. Kasi yun ang cleaning area ko. Pero yung part na sasabihan mo yung Maestro Amo at makikialam ka sa trabaho ng iba at cleaning duty ko, ibang usapan na yun. Nakakaasar yung mga ganong klaseng tao na sumbong-sumbong. It's not of his fracking job na yun. It's my fracking job na yun. And hindi na dapat siya nakikialam sa ganon. Which, nakakaasar lang yung mga ganong kasama mo sa barko, itong si AB Magulang na turingang kapwa Pilipino ay mahilig magsumbong-sumbong. Sana pala sinagot ko na rin din pala no na nagsinungaling na lang sana ako at sinabi ko na nililinis ko araw-araw para parang wala siyang idea. Pero yun lang, ang point ko is since nabanggit na rin yung sumbong-sumbong, nakakaasar yung mga ganong kasama mo sa trabaho na mahilig magsumbong-sumbong at nagra-rat out ng mga kasama nila. Sabihin na nating bukod na sa nagra-rat out, nira-rat out yung mga kasama niya, tinitrador niya yung kasama niya, ang nakakasar pa doon is pinapakilaman niya yung hindi niya na trabaho. Okay, trabaho ko na yon, pero wala labas na siya doon, at kung ako sa kanya, problemahin niya kung ano yung inassign sa kanya na cleaning area trabaho niya. Hindi niya na trabaho yon ngayon. Bagay, kung siya din naman yung naka-assign doon na maglinis sa bridge, ang sisitahin niya ako pa. Which is nakakatuwa, which I already reported that or I already make an entry that dito sa blog na to. Pero mo siya yung naka-assign doon, ako pa yung parang sinisita niya kung nilinis ko daw yun. I mean, for God's sake, what the fuck? I mean, ikaw yung inassign dyan ng buwan na yan para maglinis dyan sa bridge na yan. Wag mo akong sisitahin, don't expect it me kasi trabaho niya yan, hindi ko trabaho yan. Ngayon trabaho ko ito, wag niyang pakialaman, trabaho ko ito, hindi niya trabaho yan. So, yun lang, nakakaasar lang yung mga ganong klaseng mga kasama mo sa trabaho at mga ganong klaseng seaman ng mga Pilipinong seaman, mga ganyan masyadong pakilamero. Ngayon, idadahilan ng mga iba na hindi lang dapat daw sa trabaho daw sa barkong ito, hindi lang daw it's not your job or ganon, kailangan tulutulungan daw. Okay, tulutulungan, pero as far as I'm concerned, may inassign sa kanya na trabaho yun at hindi niya trabaho yun. At kung tatrabahuin ko yung trabaho niya, anong silbi niya? Sumasahod siya ng sahod ng AB at ako itong OS, ako yung nagtatrabaho ng trabahong AB. At sila naman parang, gusto na trabahuin yung trabaho ng OS na day work. Baliktad ata, which is unfair kung titignan mo kahit saang anggulo. I mean, sinasahuran ka para sahuran ng AB at trabahuin mo yung trabaho ng AB. Mas malaki ang bayad sa'yo sa madaling salita. Now, ako itong OS, trabaho ko yung dapat na tinatrabaho ko na dapat trabaho OS, bakit pinoproblema ko pa yung trabaho ng iba? Parang unfair naman yun. Binabayaran ako ng less at binabayaran sila ng more. Ang masama pa, nakikialam pa sila sa trabaho ko. Di ba? Hindi naman sila supervisor, hindi rin sila maestro amo, lalong hindi sila foreman at maestro amo. So anyway, nabanggit ko lang yun kasi nakakaasar lang yung mga ganong klaseng sitwasyon na may mga kupal ka talaga nakasama sa barko. At sa mga nakakapanood nito, lalo na sa mga nagbabarko, may mga tao kayo na may encounter na ganyan ang ugali. Now, I am just saying this as for historical purposes na may posibilidad na kayo mismo, kayong mga nanonood, or anybody na nanonood dito na seaman, may maka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng tao. At sa mga estudyante, magbigay na rin din ako ng mga tips kasi ng posibilidad kung ano yung mga klaseng taong kakaharapin nyo. Katulad yan, itong si AB Magulang, yung tinawag na coding na magulang, bukod na sanang gugulang, nakikialam pa sa trabaho ng iba, which is, kahit sa anong angulo mo tignan, pangit yung ganyan But as much as we want to think na maayos ang kapwa natin Pilipino magtrabaho sa barko, hindi natin may iwasan bilang seaman na makaka-encounter at makaka-invento tayo ng kupal na Pilipino sa barko. Nakakadismaya lang kasi hindi niya na trabaho yung trabaho ko na yung concern ko na yun, hindi niya na concern yun. Kung talagang napakabuti ba naman niya at napakabait niya, bakit hindi niya linisin yung dapat kong linisin? Di ba? Magtrabaho siya at
total, mahilig naman din siya makilam. Eh, di trabahuin niya at linisin niya para sa akin. Menos trabaho pa at natuwa pa ako siguro. Pero in either case, kung hindi naman niya feel na maglinis ng, trabahuin yung trabaho ko, eh, huwag niyang pakialaman yun kasi trabaho ko yun, hindi niya trabaho yun. Nakakaasar lang yung mga ganyan na, mga pakilamero ng mga tao sa barko na turingan mo pang kapwa Pilipino, pinapakialaman yung dapat nilang hindi nila trabaho. Sa katunayan, isa yan sa mga reklamo ko dito sa barkong ito parang baligtad Yung OS ang nagtatrabaho ng AB at yung AB ay nagtatrabaho na parang OS. At ugali din na parang, alam mo yun, hindi sociable na klase ng pag-uugali. But anyway, like I said na rin, number of times, palagi ko dito lang naman yan hindi naman sila makakapunta na ng ibang principal, much less ibang company. Kasi yung mga ganyang ugaling yan, I bet lalo na kung napunta yan sa oil tanker na pinanggalingan ko, VLCC, sinasabi ko maraming sasagot sa mga ganyang klaseng tao at dudurugin sila. Actually ako, pwede ko din silang durugin sa ganun kaso, like I said, hindi ako taga shuttle tanker, taga oil tanker ako at VLCC. At pag ginawa nila yun sa oil tanker at VLCC, talaga makakatikim din sila ng hindi magandang salita sa akin. Sorry, medyo makatila yung dila ko. So, ayun, nakakaasar lang yung mga ganun. Ano pa ba? Anyway, I just made an entry about that kasi, it's very important din. Okay, ano pa ba? So anyway, sinabi ko na rin yung part na yun na parang baligtad ng sitwasyon. So anyway, I'm looking forward na, going back, I'm looking forward na sana maka-shore leave sa Denmark, sa shipyard dito sa Denmark, and maka-shore leave at hopefully baka makabili ako ng something good out of it. Or kung hindi man ako makabili ng something good out of it, at least makakuha ako ng videos regarding sa shore leave na mapakita ko rin, and travel guide tips na rin sa mga magso-shore leave sa Denmark. So makakuha ako ng video. Or if nothing else, at least mabawasan yung, ito sigurado ko, kung wala man ako makuha sa Objective 1 and 2, at least mabawasan yung kontrata na tinitiis ko dito. I mean, sabi mo, yun lang, at least makakuha ko ng reward sa aking sacrifice and hardship sa ganitong klaseng kontrata. But anyway, like I said, it will be a thing of the past na. Because once mag-set in na yung shipyard at mataon talaga na 3 weeks kami doon, and then pabubunuin ko na lang na problema ko is isang buwan, and I'm sure kayang-kaya ko naman ang isang buwan. Kasi natiis ko nga yung problema o nakaya ko yung problema ko na kupal ng mga kasama ko at pangit na work schedules at benefits for 5 months. Ano ba ang isang buwan, di ba? Right? So anyway, let's see kung makakakuha pa ako ng videos ngayong gabi. Kasi nagtatang-cleaning pa naman. Hopefully makakuha ako ng videos at hindi naman nila ako pakialaman or walang tao sa paligid. So, I need to make a videos kasi daw for educational purposes, of course. And maganda din yung spot na pinagkukunan na I'm working with kasi nasa loob siya ng walang security camera. So makakakuha talaga ako ng videos. So yun lang. I guess yun lang muna ang masasabi ko sa aking vlog journal or diary session 133. And hopefully maka-update ako. So yun lang. I just want to keep this short. So this is operator 60 concluding my vlog journal session or Maritime Aviator vlog journal session 133, and see you next time.